Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Senator Bato de la Rosa, matapang na kinastigo si Kuting sa kanyang panayam. Sinabi pa umano ni Senator Bato kay Kuting na magpakalalaki siya. Kaya siguro tila na lang ang pag-atake ni Kuting kay former President Rodrigo Roa Duterte. Baka naman may something. Bakla ata tong Kuting na ito at crush niya ata si Tatay Digong. Kuting ba talaga? O baka naman Hello Kitty kasi hindi ka marunong magpakalalaki? Tama si Senator Bato, dapat ang isang lalaki ay matapang, may paninindigan at dapat may isang salita, hindi yung pabago-bago ang isip. Huwag kang double-minded. Okay lang sana kung ikaw lang ang naapektuhan, pero hindi. Nadadamay ang ating bansa at ang mga taong bayan, lalong-lalo na ang mga kabayan na nahihirapan mag-provide sa kanilang pamilya. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, Senator Bato is a real person, straight to the point magsalita. Tama po lahat ng sinasabi niya, Bato for President soon. At sabi din ng isang netizen, hindi ako bumoboto ng presidente pagbotohan. Palaging blanco ang presidente ang balota ko. Kahit si Tatay Digong di ko binoto kasi di ko siya kilala, pero buong pamilya ko binoto si FPRRD dahil sa mga debate at kampanya na pinuntahan nila Tatay Digong. At kay Tatay Digong lang namin naramdaman na meron talagang Pangulo ng Pilipinas. Sayang yung boto ko. Di ko ramdam si Marcos kasi si Tatay Digong hanggang dito sa Japan ramdam namin. VP Sara for President. At sabi din ng isang netizen, dapat mag-private privilege ka na, Senator Bato, at huwag nyo gayahin ang Senate President nyo na sunod lang ng sunod sa gusto ng lower house. Dapat may paninindigan din kayo dyan sa Senate kasi equal in power kayo ayon sa Constitution. Minsan naiinis, minsan nakakatuwa, madalas matuwa dahil grabe, no? Ano kaya pinag-iisip na naman ng mga Duterte nang bitawan ni Inday Sara yung pananalita? Ayon sa isang translation na napanood ko, translation, no? Nababalitaan niya raw na wala nang balak tumakbo si Pulong at saka to si Baste. Kaya siya raw ang tatakbo. Naku, ang dami pong haka-haka ngayon sa internet, no? May mga nagsasabi na sinigurado na raw ni BP Inday Sara yung pagtakbo niya sa 2028 election. Ano sila, no? Anong tawag dyan? Yung masyadong makulay. Masyado po makulay ang politika sa mga Duterte. Makulay na ang politika, pinakukulay pa ng mga mahihiwagang pananalita. Meron na naman tayong pag-iisipan. Ano ang kahulugan ni Inday nang tatakbo siya sa susunod na eleksyon? Ay, nako. O yan ang parte ba ng pangkukumbinsi niya, no? Ito ba yung kanyang pangkukumbinsi sa kanyang mga kapatid na tumakbo kayo? Huwag niyo akong iiwan. Abangan po natin yan. Okay, anyway, punta po tayo rito sa malulupit na pananalita ni Bato, ni Senator Bato. Basahin po natin para mas malupit po ito. Be man enough. Alam niyo, matigas po itong pagkakaano niya. No? Just tell us the real score. No? Magpakalalaki po kayo, mahal na Pangulo. Sabihin niyo na sa amin kung ano talaga ang pangyayari, kung ano talaga. No? Tungkol ba saan tong magpakalalaki kayo, mahal na Pangulo. Ito po, ang sinabi po nito ni kung tapatin na raw, no, i-disclose na ni Pangulong Marcos kung talaga bang pinapasok niya, no? Kung talaga bang pinapasok niya itong ICC o hindi.
Ito pa ang mga binitawan. Sabihin lang, wala namang problema doon, sabi ni Senator Bato. Wala nang patalikod na transaksyon. Aray, grabe, no? Ha? Indahin mo to. Kung kayo po ay sa mga patawa-tawa pa na mga supporter ni BBM, pag-isipan nyo to, no? Ulitin natin. Sabihan lang, wala namang problema doon. Wala nang patalikod na transaksyon. Grabe, patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo ko noon na hindi sila pwedeng pumasok at bigla nagbago ang ihip ng hangin at ngayon ay pumayag na kayo, please tell us. Bakit gusto mong malaman, Senator Bato? Parang nakakatakot magsalita si Bato, no? Pawata-wata lang yan ng araw. Ha? Ito po, tatapusin, ito po ang huling mga sinabi ni Senator Bato. You are our president. You are our leader. Please tell us so that we know what to do. Ayan po, makahulugan po yan. Bahala na po kayo. Kung ano po ang kahulugan sa inyo, sa akin, hindi po matalinhaga yan. Yan po, magtapatan na tayo. Huwag na tayong magsaksakan sa likod. Sabihin nyo, mahal na Pangulo, kung talagang pinapasok nyo yung ICC para alam namin ang aming gagawin. Ibig sabihin, hindi po kami tatahimik. Makakala nyo, pinapasok na namin, hintayin na lang natin resulta. Ayan o, ang linaw. So that we know what to do. Hindi niya sinabing, I know, so that I will know what I do. Ang baro ko mag-English. Diba? We know what to do. Matindi yung mga binibitawan nito. Medyo parang unloadipin. Parang unloadipin na to. Ha? Pucha, mga kapit po tayo. Parang mapapapunta na tayo sa Davao. Parang bigla tayong tatakbo ng Davao. Okay, tignan po natin, no? Ito po. Sa isang banda, kaya pag-isipan po natin, isipin nyo po yung mga kahulugan na yun. Tapos ito po, sa isang banda naman, inaakusahan na po ni Senator Bato pa rin, no? Senator Bato. Inaakusahan niya naman po sa... ito, pag-isipan po muna natin yun, no? Yung mga sinabi niya. Una, gusto niya na hindi po pwede, parang sinasabi ni Bato na hindi po pwedeng hindi malinaw, no? Hindi ka, wag mo kaming daanin sa pananahimik. Parang ganito yung sinasabi ni Senator Bato. Huwag mo kaming daanin sa hula-hula, kami manghuhula kung nariyan na ba yan. Kasi ang linaw po rito, no? Meron po ditong sinasabi na si Trillanes naka ano pa to eh. Ayan kasi sinasabi the senator's appeal on the other hand came following former Senator Antonio Trillanes disclosure that ICC investigators have already gathered sufficient evidence against former President Duterte and a warrant of arrest against him may be issued very soon, no? So nagpapalaganap kayo, pinapalaganap ninyo, gusto nyo na ipatanggap sa tao na malapit na maaresto si Pangulong Duterte. Parang ang sinasabi rito ni Bato, pinanghahawakan namin as rock solid, no? Kasintagas ng bato yung sinabi mo sa akin. Yan yung gusto niyang ipaalala sa presidente. Sinabihan mo ko. Personally, nagsabi ka sa akin na hindi mo papapasukin yung ICC.
Tapos ngayon nababalitaan namin na warrant of arrest na lang ang hinihintay. Ang point dito ni Senator Bato, hindi po pwedeng manahimik ka lang. Magsabi ka, be man enough, no? Magpakalalaki ka kung talagang nagkasaksakan sa likod. Kung talagang pinapasok nyo yung ICE. Kasi nakita nyo naman yung pronouncement niya, no? May pronouncement dito si dating spokesperson Attorney Harry Roque. Nag-pronouncement siya, 'di ba? Ano yung pronouncement niya? Narito na yung ICC. Yung mga source niya, yung mga dati niya mga kasama, may source siya. Hindi naman nila iniimbestigahan. Ikalawa, si Trillanes nagsabi na halos tapos na raw yung investigasyon. Anytime daw, lalabas na yung warrant of arrest. Ikatlo, yung biglang pahayag, pagbabago ng pahayag nitong DOJ na wala naman sila nakikitang ginagawang mali ng ICC, kaya hahayaan lang nila. So ito pong mga sinasabi to ni Roque, ni Trillanes at saka nito ni Secretary Boying Remulla, parang nagkakatugma-tugma na narito na talaga yung ICC kung susuriin nyo. Okay. Ngayon, ang gusto lang ni Bato, nangako ka sa akin eh. Alam niyo po, iba yung mga maginoong kausap eh. Hindi po purong politiko yan si Bato. No? Yan po ay PMAer, no? Yung word of honor dyan ay importante. Sa inyong mga politiko, kung basta-basta pwedeng baguhin yan, pero pinanghawakan niya ni Bato. Kaya ang huling kahilingan ni Bato, bago siya umaksyon ng kung ano paman, magpakalalaki kayo. Sabihin niyo na sa amin, what's the real score? Kasi siya, bakit siya gigil na gigil? Dahil lang ba kay Duterte? Hindi, personally kasama siya ron. Dalawa sila ni Pangulong Duterte. Dalawa sila na sinasampahan na, dinadamay na nga ngayon si Sara Duterte dyan sa ICC niya. Alam niyo po, parang nasa ano tayo, no? Yung anytime may sasabog. Grabe talaga tong gobyerno. Tapos yan, makikita pa natin, no? Pinangatwiranan pa. So what daw eh? So what kung may mga namatay dyan sa ano? Basta atin kami ng kung sabi ng mga followers, ganun mga twiran. Nakakagigil eh. Gigil ako sa kanina. May nag-so what pa. PI na so what yan. Okay. Punta po tayo rito. Ito pa po isa. Sabay-sabay, no? Sabay-sabay. Tapos nakikita mo si Mel Robles ba yun? Mel Robles na wata-wata kasama yung ano, no? Yung nakakapanggigil po yung mga itsura nila na nakikita mo baliwala lang lahat, oh. 15 na po ang namamatay sa landslide doon sa Davao. Davao de Oro ba? O Davao, basta yung nagtatawanan pa, nakita mo na yung Mel Robles na tawang-tawa pa. Kasama yung grabe. Sabi ko, mga ano tong tao na to, yung may immune sila sa nagaganap. Okay. Isa pa. Si Bato, nagsabi rin, no? May nagsabi sa kanyang congressman, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Tinukoy na. Ikaw, Martin. Ikaw ang pasimuno niyang ano na yan. Sinabi na ni Senator Bato. A Congress member told him, Speaker Martin ordered his colleagues, inutusan ni Speaker Martin ang kanyang mga kapwa congressman to facilitate the push for People's Initiative in a bid to amend the 1987 Constitution.
O very obvious naman. Nung as early as December, ina-announce na po ni Dong, ni Congressman Dong, no? As early as December, gusto na po ni Congressman, anong apelyido na nga ni Dong, na nagsasuggest na siya na True People's Initiative, yung etchepuera na yung mga senador. Mabuti nga, nagsasalita na yung mga senador ngayon. Senator Amy, Senator Villanueva, o si Dong Gonzales. As early as December, pinalutang na nila yung People's Initiative. Ano yan? Nagkataon lang. Nagkataon lang na sinabi ni Deputy Speaker Dong Gonzales na True People's Initiative, tapos may nag-People's Initiative. Parang mas mahirap pong paniwalaan yun. Okay, pero sabi nga ni De La Rosa, syempre hindi niya bibulgar kung sino yung congressman na yun. Mahirap na kasi kung kumprontahin mo rin sila, sabihin nila sa'yo, boss, pasensya ka na, just following orders. So following orders lang daw sila. So mahirap din sisihin mo sila. Pero ayon na rin kay Senator Bato, kung tutusin, pwede talaga silang sisihin. Hindi po pwede yung following orders ka lang ng following orders. Di po ba? Kinakailangan yung orders din na pinapalo mo ay just, legal. Kung congressman ka at ikaw ang mamumuno sa People's Initiative, hindi po ano yun, hindi po makatotohanan yun. Okay. Pero tinanggi po yan ni Romualdez. Tignan nyo po, ayan, no? Sabi po ni Romualdez, that Senator Bato talking, I don't know what he's talking about. He has not mentioned any congressman. I do not respond to general statements. Hindi, no? Ganun lang niya dinismiss. Nakita ko yan kanina eh. No? Sige, magpakita po kayo ng arrogance. Yung sabi sa akin ng congressman, pero di ko nasabihin sino siya, baka pagalitan siya. Sabi, eto po, that Senator Bato talking, wala kang balak alamin kung totoo yung sinasabi ni Senator Bato o hindi. Sa bagay, alam mo na. Alamin mo pa ba yan? Alam mo na eh. O nasan na ngayon yung sinasabi yung 51 billion. Open na yung Congress. Oh. Bakit hindi nyo ipanawagan na imbestigahan? Kayo sa Senado, imbestigahan nyo po itong People's Initiative. Real talk po. Saan po sila kumuha ng pera? Marami pong pera yan. Paki-volume lang po sa mga hindi makarinig. Marami pong perang ginagastos yan. Saan po galing yung pera? Naku, hindi na po ito po pwedeng i-ignore nyo lang. Ang daming beses nyo na i-ignore. No? Mahal na Pangulo, hindi na ubra yung mga patahimik. No? Yung PSG, wala po kaming problema sa PSG. Alam po namin yung trabaho nyo. Protektahan yung Pangulo. Hindi po kayo dapat yung nag-ano ron. Ang dapat po sagutin sa lahat, no? Ang nakakagalit po, wala po silang balak sagutin. Dami nangyayari sa lipunan. Ang dami pong crisis ngayon. Yung integridad ng gobyerno. Kino-question yung mga Guinness Book of World Record tayo sa improbability ng mga pagtama ng loto. Pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Mataas ang presyo pero baha yung mga gulay ng mga magsasaka natin. Pucha, wala. Nakakaawa rin. No? Ang mura-mura dahil binahanin nyo sa merkado ng mga imported. Kawawa yung mga magsasaka natin. Hindi mabili yung mga sibuyas nila at kung ano-ano.
Uy, baka naman nagkamali lang po si Jocelyn. Sobra naman. Napaka-OA nyo naman. Sabihin nyo lang na may sounds. Huwag naman kung ano-ano. Masyado kayo mainit naman. Cool lang kayo. Ako nga dapat na mainit eh. Cool lang ako eh. Okay. Asa na ba tayo? Eto po, no? Yan po dapat sagutin nyo na yan. No? Hindi po pwedeng in general, hindi ako nagano sa general. Isa pa po ang nakakatawa po dito. Ang nakakatawa pa po. Opening po ng Congress ngayon. Nagrarally po. Sino po? Tanong nyo po kung sino po yung nagrarally sa labas ng Congress. Si Franz Castro. Alam nyo, wala naman po. Ako, nakita nyo naman, nagrally tayo. Diba? Kaya lang po, hindi naman ako pinasweldo ng pamahalaan. Nakukuha nyo po, ang mga congressman po, pinasweldo ng pamahalaan para po, alam nyo po ba kung bakit nagrarally ang mga tao? Meron po silang hinaing. Yung hinaing po nila para mapakinggan ng gobyerno. Kaya sila nagrarally. Di po ba? Congressman ka. Nirarally mo yung Congress. Hindi ba pumasok ka rin sa Congress at questionin mo kung ano yung kino-question mo sa kalsada? Kasi may sweldo ka. Yun ang hindi yata maunawaan ng ating mga congressman. Binoto po kayo at pinasusweldo ng pera ng taong bayan para yung nakikita ninyong problema, lutasin nyo sa loob ng Kongreso. Ibig nyo sasabihin nyo lang, hindi namin kaya lutasin yan. Kaya dito na lang kami, magrarally kami. Bakit pa kayo pinasweldo? Hindi ko tumakbo kayo, hindi naman kayo pinilit. Nung nanalo kayo, magrarally lang kayo. Naroon po, nakita ko po si Franz Castro, ang tinututulan niya po yung tchatcha. Mga kasama mo nga. Hindi ko makuha eh. Mga kasama mo nga yun, nagchatcha, yung pasimuno niya. Hindi. Diyan ka mag-ingay sa Kongreso. Katulad ng ginawa mo nung kay Sara Duterte, pag pinagpatayan ka ng mic, tsaka ka magpa-interview, pinagpatayan ako ng mic. Samantalang ang gusto ko lang at tsaka kalawa. Tambi. Di ba wala pa yatang isang buwan pinagtatanggol. May resolution pa kayo. May resolution pa kayo para ipagtanggol si Franz Castro. Nasaan na ngayon si Franz Castro? Nariyan sa labas ng Kongreso, nagrarally. Ako po hindi. Tama po, ako nagrally, di ba? Nakita niyo naman ako. Hindi naman ako pasweldo ng pamahalaan. Gusto ko marinig sa tao na hindi nyo dapat kinakasuhan si PRRD, kaya ako nagrally. Etong mga to, ano yung tinututulan nyo? Hindi ba lahat ng tinututulan nyo kaya kayo pinasweldo? Pinapasweldo ng pamahalaan para ayusin nyo sa loob? Hindi ko yan talaga hindi ko makuha eh. Okay. Lawyer Makalintal. Kilala naman po natin si Makalintal. Yan yung talunan na no? Yan po yung talunan na kasama po rin sa 8 Derecho. Sabi po ni Makalintal ngayon, no? Dapat daw yung COMELEC hindi na tinatanggap yung mga pirma na yan. Ito po, wala naman tayong alam dito sa batas na to. Ito po, marunong talaga to sa batas. Sabi po ni Attorney Romulo Makalintal, it cannot be the basis of initiative. It gives a wrong impression to the people
that an initiative to amend the charter has already been properly or validly initiated. O, tama po no? Ang sinasabi rito ni Makalintal, ako na lang, kasi pag binasa pa natin, malalim pa, bababain ko pa yan. Sinasabi ni Makalintal, bago ka magpapirma, meron ng amendments. Ano yung mga babaguhin mo? Alam niyo yun? Ito, pinipetisyon namin. Nagpipetisyon kaming mga mamamayan dahil gusto namin baguhin itong nakalagay sa konstitusyon. Yun po yung People's Initiative. Kaya ang sabi nga ni Makalintal, mauuna muna yung petisyon, mauuna muna yung gusto mong baguhin. Alam niyo yun? Di ba pag petisyon, bakit nyo pinipetisyon yan? Ay magpipirmahan po muna kami. Tsaka na namin pag-iisipan kung ano yung kung ano yung reklamo namin. Hindi po pwede yun. Di ba? Kunwari, pag may sinabing, halimbawa lang po, may ipipetisyon kayo mga kasama nyo sa trabaho o kapitbahay nyo, ipipetisyon nyo. Maingay. Halimbawa, di ba? Alauna na, nagbibidyoke pa. Di ba? Ipipetisyon nyo. Ano yung pinipetisyon nyo? Yung pagbibidyoke niya, meron na. Yun yung sinasabi ni Makalintal. Ngayon po, nauna yung pirma, wala pa yung gustong baguhin. Alam niyo yun? Po tiyang, alam nga ng mga tao, ayuda yun. Pirma kayo, kapalit yan, ayuda. Di ba? Yun eh. Maganda rin yung punto nito ni Makalintal eh. Kaya sabi niya, bakit nyo tatanggapin yung mga pirma na yan? Dapat mauna muna yung petisyon. Mauna. Late na, nagbablog pa. Wala po tayong pakialaman. Mauna po yung gustong baguhin, tapos dapat nabasa raw yun nung mga pumirma bago sila pumirma. Yun yung gustong sabihin ni Makalintal. Nauna po ngayon, pirma muna bago yung babaguing sa saligang batas. O, yun po. Paano po yan? Dapat questionin. Kaya lang, paubayan na po natin sa matatalinong abogado yan. Okay. Hindi po, pasensya na kayo. Alam niyo po nangyari, hindi na po sana ako. Ito na naman po yung nasobrahan po ako sa kalalakad. No? Yung dapat siguro magpa-program na ako. Ito pong after lunch, lakad lang ako ng lakad. Para ako si Manuel Bilibit eh. Inalibang ako. Alam nyo kasi ngayon dito sa labas, ang sarap po ng hangin, para ako nasa Baguio. Nag-live ako ng tapos hindi mo na mamalayan, lakad ka ng lakad. Pagkatapos ko mag-live, lakad ako, layo talaga na narating ko, naikot ko itong mga BGC, yung mga high street, naikot ko po. Tapos hindi ako napapagod, biglang pag-uwi ko, bigla ako napagod. Sabi ko, patay, yari na naman yata ako. Mabuhay ang magulong schedule ni Badong. Thank you very much kay Gregory sa 5,000 won. Hindi po kasi tayo convention. Pasensya na po. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong magbasa ng inyong mga komento. Sana panood niyo ang video mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!